sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 4:17. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At bago ating mga headlines, pasalamatan lang natin, Miss Thea, ang lahat ng mga nakiisa sa atin. Yes. Yung mga nagpunta dito sa ating station. Maraming salamat. Yes, at lahat ng mga bumati. Yes. At lahat ng mga hindi po nakarating, ayan, at siyempre, sa ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po sa inyo, hindi po namin mararating ang tagumpay ng DZRH sa MBC at umabot ng 86th birthday. Grabe, ayan, lakay, no? Walang makapapantay. Ayan. Maraming salamat pong muli. Pagpalain tayo ni Lord. At ngayon narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, July 15. Dating NCRPO Chief Retired General Jonel Estomo itinanggi ang pagkakasangkot sa mga missing sa Bungero. Abay, kakasuhan daw ang whistleblower na si alias Totoy o Julie Patidongan sa tunay na buhay. Laman ng ika-4 na sona ni Pangulong BBM, mismong ang Pangulo ang naghahanda ayon yan sa Malacanang. 6.793 trillion proposed national budget sa taong 2026. Abay, inaprubahan. Approve kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dating NCRPO Chief Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo itinanggi na sangkot sa missing sa Bungeros. 91 na samples na mga buto o kalansay na nakuha sa ilalim ng Taal Lake. 6 samples ang posibleng mga buto ng tao ayon sa forensic group. Ang gulong konektado ang DDS sa pagkamatay ng missing sa Bungeros, iimbestigahan ng Kamara. Office of the Presidential Advisor on Military and Police Affairs, pinabubuwag na ng Pangulong Marcos. 8 Pinoy seafarers na nasagip sa barkong sinalakay ng Houthi rebels sa Red Sea, ligtas na nakarating sa Saudi Arabia ayon yan sa GFA. 4 kataong sangkot naman sa paggawa ng peking license plates. Nasa kote sa San Ildefonso, Bulacan. Backlog sa 5.4 na milyong plaka ng mga sasakyan, tapos na ang produksyon. License Plate Tracker app ng LTO pwede nang gamitin bukas. Ilocos Norte, Ilocos Sur, nilindol ng magnitude 5.5. Intensity 5, ramdam din sa Lawag, Vigan at 5 pang bayan sa Ilocos. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Itinakda ng Malacanang ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang budget sa susunod na taon 2026. Ang halaga ay katumbas o 22% na katumbas ng gross domestic product GDP ng bansa at 7.4% na mataas kumpara sa 6.326 trillion budget ngayong taon.
Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang 2026 proposed national budget ay nakatuon sa promosyon ng dekalidad na edukasyon, healthcare at pag-unlad ng labor sector. Ayon kay Pangandaman, malaking bahagi din ng pondo ay gagamitin nakalaan sa Build Better More Infrastructure Program at digital transformation. Gayon din para sa climate at disaster resilience, pagpapaganda ng social protection system at iba pang basic services sa taong bayan. Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang proposed national budget na 6.773 trilyong piso para sa 2026. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Castro, inaprubahan ng Pangulo ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon sa isang cabinet meeting ngayong araw. Nakatakda namang isumite ng Department of Budget and Management ang 2026 proposed national budget sa Kongreso ngayong Hulyo. Mas mataas ito kumpara sa 6.326 na trilyong pisong pambansang budget ngayong taon. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gagawa daw mag-aayos ng kanyang ikaapat na Zona of State o State of the Nation Address na gagawin sa July 28. Ayon kay Press Undersecretary Claire Castro, mismong ang Pangulong Marcos ang naghahanda, nag-aaral at kung ano ang kanyang isisiwalat at ire-report sa bayan para sa kanyang zona. Nakatakdang magtalumpati ang Pangulong Marcos para sa kanyang ikaapat na zona sa joint session ng Kamara at Senado para sa ika-20 o 20th Congress sa July 28 sa Batasang Pambansa. Kabilang sa inasang laman ng zona ng Pangulong Marcos ay ang mga pulisiya ng gobyerno sa ekonomiya, infrastruktura, agrikultura, digitalization at national security. Tumaas ng 10% ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Mula sa dating 38% noong Mayo, umakyat sa 48% ang trust rating ng Pangulo para sa buwan ng Hunyo. Sa survey na isinagawa sa 1,200 Filipino adults mula June 25 hanggang 29, 48% ang nagpahayag ng malaking pagtitiwala sa Pangulo. 30% ang hindi gaanong nagtitiwala habang 21% ang undecided. Ito ang ikalawang sunod na buwan na tumaas ang trust rating ni Pangulong Marcos. Itinanggi naman ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo, ang dating NCRPO Chief, ang pagsasangkot sa kanyang may kinalaman sa mga nawawalang sabungero. Batay sa statement ng dating NCRPO Chief, handa siyang humarap sa anumang investigasyon upang malinis ang kanyang pangalan. Ginawa ni Estomo ang ganitong pahayag matapos siyang pangalanan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy bilang sangkot sa mahiwagang pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay retired General Estomo, kakasuhan niya si Patidongan dahil wala mo nang batayan ang kanyang malisyosong paratang. At bukod kay Estomo ay meron pang 12 pulis ang idinawit ni Patidongan sa pagkamatay o pagpatay at pagkawala ng mga missing sabungeros.
Samantala, nakatanggap na ng 71 samples ng skeletal remains ang PNP Forensic Group mula sa nagpapatuloy na retrieval operation sa Lawa ng Taal para sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, hepe ng DNA Laboratory Division ng PNP Forensic Group, 6 sa mga ito ang posibleng buto ng tao. Sa panayam sa kampo, karami sinabi ng unit na kabilang dito ang mga sample na maaaring bahagi ng hip at lumbar bone. Gayunman, magtatagal pa umano ng 5 hanggang 7 araw bago matapos ang segregation dahil ilan sa mga sample ay hinihinalang kalansay ng hayop habang ang iba ay may putik na kasama. Kasunod nito ay saka pa lamang isasalang ng forensic group sa DNA cross-matching ang mga matutukoy na buto ng tao kung ang mga ito ay ilan sa 34 na missing sabongeros. At sa isyong yan, nasa ating linya Miss Thea, ang controversial na whistleblower sa kaso ng mga missing sabongero si Ginoong Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Mr. Patidongan, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Deo and Ma'am Pia. Ayan, Deo lamang po. Magandang hapon po. Ano ba ang tawag namin sa inyo? Alias Totoy o Dondon? Oo. Dondon na lang. Kahit kung sa Dondon na lang. Okay, sige po, ma'am. Sige, si Dondon Ampalayo na lang. Ayan. Huwag na ang apelido. Baka madawit na naman dyan. Dondon ang itawag mo sa kanya. Sige. Dondon, ayan na. Abay, kahapon nagpunta ka sa Napolcom at idinamit mo ang pangalan ni General Jonel Estomo. Abay, ngayon naman ay naglabas ang statement si General Estomo at itinatanggi ang pagdadawit mo sa kanya sa pagkawala ng mga sabungero. Anong masasabi mo dyan, Dondon? Kawan ng hindi ko naman sasabi yan kung hindi rin sinasabi ni Mr. Atong Ang yan. Ngayon, si Mr. Atong Ang, sa bibig niya mismo nang galing yan. Kasi ito si Mr. Atong Ang, magaling to mangdamay ng tao. Kaya nasabi ko yan dahil sinabi ni Mr. Atong Ang mismo, magpasalamat ka nga dahil sinabihan ako ni General Estomo na ipapatay na kita para tapos na itong problema natin. Sa bibig ni Mr. Atong Ang nang galing yan. Na-meet nyo po ba personal, Dondon, itong si General Jonel Estomo? Yes, kilala ako niyan, actually. At meron ba kayong personal na nalalaman tungkol sa partisipasyon ni General Estomo sa pagkawala ng mga sabungero o dahil lamang doon sa sinabi ni Charlie Atong Ang? Sinabi lang ni Mr. Atong Ang at saka si General Estomo, membro kasi yan ng ALPA. Ang ang lubog lang yung pangalan niya. Ang tumatayo dyan, yung si Mayor Bernie Tacoy, yung nagdala ng entry niya. Bali, 3 yan sila ni Leto Guerra. So ano po ang role ni General Estomo sa grupo ng ALPA? Katulad ng sinabi ko, membro lang siya. Ngayon, kaya ako nagsalita ng ganon dahil lang doon sa sinabi ni Mr. Atong Ang. Pero wala akong sinabi na si General Estomo mismo ang nagsabi sa akin na ganon. So hearsay po, hindi nyo direktang alam kung totoo ito o hindi? Yes, katulad ng yung si Pagcor. Magawa na sa kanya, sa bibig rin ang galing ni Mr. Atong Ang. Si Judge Felix Reyes. Pero si Judge Felix Reyes, mayroon naman akong katibayan naman. So itong mga sinasabi ninyo ay galing mismo kay Atong Ang. Hindi po ninyo personal knowledge kung tawagin. Yes, sir. Ayan. Ngayon po, Dondon na, dahil nasira raw ang pangalan ni General Estomo, siya daw ay nagbabalak mag-file ng kaso sa iyo. Ayan, ano ang gagawin mo? Haharapin mo o hingin ka ba ng apology kay General Estomo? Siyempre, una, hihingi din ako na apologies dahil ang nanggagaling naman sa lahat ng kwento na to kay Mr. Atong Ang. Dala lang siguro ng emosyon dahil sa galit ko kay Mr. Atong Ang. Dahil ganun siya ka-chismoso.
Mayroon pa nga dito, marami pa akong sasabihin na Alpha. Na kasama dito sila Jerry Ramos, Congressman Sani Lagon, Jan Kapinpin at Attorney Caroline Cruz. Anong participation nila dito, Dondon? Ito naman sila, ito talaga sila, yung kasama lagi sa meeting doon sa isang conference room. Maliban lang kay General Estomo. Kasama sa plano sa pagdukot, pagpatay sa mga sabungero, yun ba yan? Hindi, yes, dahil ito sila, katulad ng sinabi ko sa ibang mga interview sa akin, bago nagsimula itong, nagsimula itong mga may mga mandaraya, supe, talagang isang sit lang ng meeting na sinabi ni Mr. Atong, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Ngayon, sino ba sa inyo ang pabor? Yun lang yun, isang bisis lang yan. Pero hindi sinabi na tuwing may, kasi mali kasi ang pagkaintindi ng ibang tao na tuwing may nawawala, may butuhan. Hindi, isang bisis lang po yun. At kasama ka sa meeting na yan, Dondon? Oo. Yes, kasama ako dahil pinagkatiwalaan nga ako ni Mr. Atong sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga, pati sa mga kalokohan niya. Isa pa, Dondon, dito ba sa meeting na ito na isang beses lang, kasama ba si Gretchen Barreto dito? Yes, kasama. Nung meeting na yan, nandyan lahat lahat ng Alpha. Katulad ng sinabi ko, wala dyan si General Estomo. Baka mamaliin na naman ang pagkaintindi. Di ba po? Si Gretchen Barreto, nung pinag-uusapan niya na Dondon na kasama ka, kaharap ka doon, hindi ba narinig ang Gretchen na nag-object? Nag-object. Huwag naman papatay, huwag naman dudukot. Paano mag-o-object dyan? Ikatabi niya si Mr. Atong. Oo, siyempre. Kung anong gusto ni Mr. Atong, yun din siya. Kumibo ba siya? Nagsalita ba siya na, sige, tuluyan na ang mga yan, mga tipong gano'n? Or bahala kayo? Pag sinabing pag-silence means yes yan. So quiet lang siya. Oo. Kaya hindi siya nagre-react dahil nandun siya mismo. Kaya nga sabi ko kay Ma'am Gretchen, kung pwede po, dahil lagi naman kayo nagsisimba, mag-witness na lang kayo na totoo lahat ng sinasabi ko. Kita nyo ngayon, marami ng buto na nakuha doon sa talik. Sino ba sa amin dalawa nagsisinungaling? Dondon. Tulad niyan. Hinamon ko si Mr. Atong. Mr. Atong, ilang ulit ko na sabihin sa iyo dahil sira na rin yung pangalan ko dito. Ang sabi mo sa akin, nagsisinungaling ako. O sige Mr. Atong, hamunin kita. Magpalay detector tayong dalawa. Gano'n naman katotoo ang aligasyon na sumamalang ang iyong loob dahil sa extortion di umano na ginagawa mo kay Atong Dondon? Hingi daw ko ng 300 million nung matalo kayo sa politika. Alam niyo, sa totoo lang, yung extortion na sinasabi niya, na anood niya sa balita, lahat ng sinasabi ko, gumawa na ng recantation yan. Na gusto niya kung bayaran ng 300 million para bawiin ko lahat ng sinasabi ko. At katapos niyan, hindi ako pumayag. Nag-offer siya ng 500 million. Sabi ko sa kanya, hindi kaya ng konsensya ko, lalo na buhay ang pinag-uusapan dito at para na rin sa mga pamilya ng nawawala ng missing sa Bungero. Ayan. Ikaw ba, Dondon, ay kasama mismo doon sa pagligpit doon sa mga sabungero, pagdukot at pagpatay at kung saan itinapon? Hindi po. Katulad ng sinabi ko, hanggang sabungan lang ako. Kaya nga, putol lang ako. Wala akong idea kung paano, nagkaroon lang ako ng idea kung paano nila pinatay dahil pinakita sa akin yung video, yung lahat ng cellphone ko na pinasunog ni Mr. Atong bago ako pina-abroad. At maliban dyan, may natira akong ibang cellphone. Nung nahuli naman ako nito ni Colonel Malinaw na kinuha niya yung 12 cellphone ko, pati yung tab ng anak ko, pati yung pera ko na allowance ko na 1.2 million,
Inuha niya rin. Kaya wala talaga akong ebidensya na natira sa cellphone. Maliban lang doon sa USB na tinabi ko at saka yung mga bootser na inaitabi ko noon. Itong mga nasasangkot na pulis sa Dondon, sila ba ang naatasan na magligpit, pumatay? Mag-execute? Oo, dito sa mga sabungero nawawala? Yes, sila yan. Gawa na nga yung si Lieutenant Colonel Urapa. Yan yung kasama ko talaga, kumpare ko pa yan, ninong yan ng anak ko. Kaya hindi pwede sila mag-deny sa akin. Ayan, Dondon, nabanggit mo kanina, kinukumbinsi mo si Gretchen Barreto na mag-testigo rin katulad mo. Nakausap mo na ba si Gretchen simula nung ikaw ay lumabas? Hindi ko na siya nakausap. Minsan, sinisindang lang yan ni Mrs. ng picture ng inaanak niya. Kumari mo mo rin pala. Kumari mo si Gretchen. Kumari kami, pati yan si Mr. Atong Ang. Kaya ito naman, kaya ako lumantad ng ganito para alam ng sambayanan na kaya naman ako lumantad ng ganito. Gawa ng buhay ko na. Sabi ko nga nung una, tanggap ko na ako lang ang patay ni Mr. Atong Ang. Walang problema sa akin. Pero ang problema, idamay niya ang buong pamilya ko. Masakit para sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, kaya hinahamon ko siya lagi na hindi ko siya mapapatawad. Wow. So, kumusta po ang inyong pamilya? Naka-safety na po ba sila? Sa safety naman yung pamilya ko at may hirapan naman sila. Paano po yung kanilang pag-aaral ng inyong mga anak? Correct. Wala naman pong problema. Katulad ng sinaboy ko noon, bahala ng Panginoon. Wala akong ibang sandalan dito, kundi Panginoon lang. Ilan po ba yung miyembro ng Alpha? Nabanggit nyo kasi kanina marami ang miyembro ng Alpha. Ilan po? At sino yung mga personalidad na yan? Marami yan. Kaya katulad nung ito lang muna yung nabanggit ko na yun si Mr. Atong Ang, William Ang, Eric De La Rosa, sa additional Jerry Ramos, Congressman Sani Lagon, Engineer Celso Salazar, Jan Capinpin at Caroline Cruz at marami pa yan. Ito po yung sinasabi niyong Alpha Group, Dondon. Yes, sir. Wow. Ito yung Alpha Group. So lahat sila may knowledge po dyan sa sinasabi ninyong meeting bago yung execution na yan? Lahat ng binabanggit ko, mga knowledge yung mga yan. Dahil noong unang-una, laging binabanggit ni Mr. Atong Ang yan. Kung hindi natin gagawin to, pabagsak yung negosyo natin. Katulad nung si Arvin Mangiat na pinapapatay niya na nabuhay. Kaya sabi ko, kaibigan ko naman yun, sabi ko pare, bahala ka na magdemanda rin sa Napolcom. Dahil alam mo naman, halos magkatugma rin kami ng mga pulis na binabanggit. Pero ako, may knowledge talaga ako na si Mr. Atong Ang nagpapatay sa kanya. Wow. Paano mo nakuha yung knowledge na yan, sir? Ikaw ba ay kasama nung pinaplano yan? Yes, ako mismo, kinausap niyan. Nagkataon lang, nawala lang akong kontak talaga nitong si Arvin. Kasi kung may kontak lang ako nung time na yon, baka tinawagan ko na yan. Ayan, oo. So, nagkausap ba na po kayo ni Justice Secretary Boyeng Remulla? Ayan, at napag-usapan ang Witness Protection Program. Kayo ba ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program ng DOJ? Yes, sir. Yes, sir. Nasa PNP po. Ayan. May isa pa, Dondon, totoo bang may aligasyon din sa kabilang kampo na kayo daw po ay miyembro ng Paruhinog Gang? Yun ang nakakatawa. Sa totoo lang, kung sa suma total, ang membro niyan si Mr. Atong Ang. Dahil siya ang nagpaalis noong si Ardot Paruhinog. May idea ako dyan. Kinuhaan niya pa ng idea na isa na empleyado na buhay pa naman ngayon. Pwede rin ako manawagan yung empleyado na kawawang-kawawa ngayong empleyado na yun, na kinuha yung pangalan niya, na nakuhaan doon sa Taiwan, na nagulat yung empleyado na pangalan niya, yung nakuhaan ng driver license. Si Mr. Atong Ang, ang may utak dito sa Paruhinog Group. Noon pa yan. Ganun ba? Alam ng sambayanan yan, kaya hindi niya pwede akong lukuhin. Kung ako ang pinagbintangan niya na Paruhinog Group ako,
ni minsan hindi pa ako nakapunta ng Usamis na yan. Ang lumapit na sa kanya noon yung si Ardot Paruhinog, na alam ko kung paano niya pinaalis yun. Inasakay niya ng bangka ng yate nung isang kaibigan niya. Tapos sinundo sa gitna at pumunta ng Taiwan. Wow. Yan nga sana ang gawin sana ni Mr. Atong ang sa akin noon, na pagpatakasin ako, papasundo, papuntahin akong Taiwan. Pero hindi ako pumayag. Sabi ko, boss, gawa mo naman ako ng paraan. Ayaw ko ng ganun kasi natakot ako, baka hindi na ako makabalik. So, sa madaling salita, ginawaan din niya ako ng paraan. Kinuhaan niya ako ng passport. Mabait lang ang Panginoon sa akin. Sumabit ako doon sa Singapore. Dahil yung kanyang passport na kinuha ay piki. Nakakagulat, pero mahabang kwento to. Kaya mahirap na ikwento ko ng ikwento dito dahil baka mawalan pa kayo ng oras. Isa na lang, Don, involved din na kayo ng bank robbery ng Metrobank sa Binondo. Iyon ang nakakatuwa. Dahil yung Metrobank na yan, mayroong isang si IDG na kumpare niya na nilagay yung mukha ko. Absulto na ako dyan dahil yung time na yan, nagpakain ako ng mga mahihirap doon dahil gano'n naman talaga ang ugali ko dahil galing ako sa mahirap. Nung time na yon, nagpakain ako, bumili ako ng Jollibee, nagpakain ako ng mga mahirap doon sa Siniluan. Laguna? Yes. Tapos no nakuhaan ng video para alam ng lahat. So meron po kayong alibay nung araw na yon. Grabe ang paninira sa akin ni Atong Ang. Subukan yung tingnan nung nasinit kami kung paano niya ako pinagtanggol. Yun lang. Ngayon hindi siya makakalusot ditong aligasyon na to dahil totoo lahat to na siya ang mastermind. Okay, Don, maraming salamat at mag-ingat. Ingat ka. Ayan, thank you and good afternoon. Ngayon hindi naman tayo kailangan siya lang mag-ingat dahil kalaban niya ang gobyerno. Hindi ako, kakampi ko ang gobyerno ngayon. So, anong mensahe mo? Lang, pati mga pamilya nitong mga missing sa Bungero. Sabi ko nga sa kanila, ipagdasal nyo lang ako para lumakas lalo ang loob ko. Alang-alang sa pamilya niyong nawawala. Okay. Don, maraming salamat. Teka, may mensahe ka ba kay Atong Ang? Meron. Katulad nga nung sinabi ko, ikaw, Mr. Atong Ang, huwag ka na magmamalinis. Tulad ng sinabi ko, huwag ka magtago sa palda ng nanay mo. Hinahamon kita, Mr. Atong Ang, kung sabihin mo nagsisinungaling ako, sige, umayag ka na magpalay detector tayo. Para maalam ng sambayanan kung sino ang nagsisinungaling sa atin dalawa. Okay, Don, maraming salamat. Magandang hapon. Ingat ka. Thank you. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Wow, mainit at may mga bagong pangalan. Idinadawit siyang pangalan. Congressman hindi ko nalista na kaya Lagun ba yun? I-review natin mamaya yung video na yan. Babalikan natin lang pang mga balita. Standby sa ating mga reports. Standby ulit ang latest sa Malacanang. Kailan ba ang alis ng Pangulong Marcos papuntang Amerika para sa meeting nila ni Donald Trump? Standby, Raymond, standby man ang Mili Krigunan. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:45. Ang oras. Sani Angara ba? Secretary Sani, happy birthday! Abay, binabati ka rin ng mga brethren sa Pangarap Masonic Lodge. At mula kay Grandmaster Raul Canon, Right Worshipful Bob Moran, Right Worshipful General Rivera at Right Worshipful Victor Co. Happy birthday, Secretary Sani. At happy birthday din kay parang Julius Babaw. At ang aking ninong, si Manny B. Pangilinan. Ayan. Bigla naging ninong na kaya. Binabati ni Annette Ocampo ng Maynilad.
At isa pang ninong ko na hindi niya alam, Kapitan Lucio Tan. Ayan, happy birthday po. Ayan, kumusta ka na siya? Hindi na siya naririnig ha? Ayan, wala na sa mga balita. Congressman Jackie Enrile, happy birthday po, diputado. Of course, belated happy birthday kay General Eddie Ermita, kay Colonel Hansel Marantan. Uy, Kuya Hansel, alaba tayo dyan. At Colonel Noel Mendoza, binabati ng mga brethren sa Kala Masonic Lads. Uy, si Congresswoman Len Alonte ng Laguna, happy birthday Congresswoman. Kay Merciful General Ike Quadra, General Ike, wala kang pakaramdam ha? Kuyang Louis Esguerra, happy birthday. At si Eric Dastas, July 17 pala ang birthday nito ha? Magkakasunod pala ang celebration lakas. July 17 at susunod si Jerry Baha, July 19. Magkakasunod kayo Yes, at Vic De Leon Lima, July 32. Ayan. Ay, ba't 32 lang? 27 yata si Parang Vic. Ayan. Ageless. Happy birthday mga kuyang. At ang gulo na konektado ang DDS sa pagkamatay ng missing sabungero. Abay, kasama daw sa imbestiga ng House Quadcom Committee. Naku, hindi natin natanong kay Congressman Joel Chua kanina nung maging guest natin sa Damdaming Bayan. Arrest number 12, Milky Regunan, please kami, Manang Milky. Lakayateya, magiging malalim ang investigasyon ng House Quad Committee kapag sinimulan na ang investigasyon ng mga missing sabongero. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, isasama sa kanilang gagawing investigasyon ang anggulo na tinitignan ngayon ng Department of Justice. Sa sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, baka daw involve ang Davao Death Squad sa pagpatay sa missing sabongero dahil ang iso ay may kaugnayan sa illegal na sugal at mga extrajudicial killings. Sabi ni Abante, very revealing ang sinabi ni Remulla at dapat daw i-convene na ang Quadcom para matuldukan ang EJ case. Narito si Manila Representative Benny Abante. Maraming mga paaralan doon kaya kami ay nagrally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Dagdagan ni Abante, tinutunan nila doon ang pagtatayo ng Manila Arena kung saan doon ang trabaho si Julie Patidongan. Si Patidongan ang whistleblower ng pagkamatay ng missing sabongero kung saan sa Taal Lake umano itinapon ang kanilang mga bangkay. Sabi ni Abante na magsimula ang operasyon ng Manila Arena na iulat ang pagkamatay ng 8 katao. Sinundan ng 34 na binansaga ngayong missing sabongero pero ayon kay Abante baka mahigit pa dito ang mga bilang na mga napatay. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, mahigpit na regulasyon sa online gambling dapat ipatupad ayon kay Senator Risa Hontiveros. Ang detalye ihatid sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, pinaigpitan ni Senador Risa Hontiveros ang regulasyon sa naglipa ng online gambling sites sa ngayon. Alinsunod ito sa kanyang inihaing Senate Bill 387 na may titulong Regulating the Accessibility and Marketing of Online Gambling in the Philippines. Batay sa kanyang panukala ay dapat tiyakin ng mga online platforms ng may edad 21 lamang ang maaring makapag-access sa kanilang online gambling sites. Ito ay sa pagitan ng maigpit na verification at authentication na linsunod sa Know Your Customer o KYC standards. Ang PAGCOR ay siyang maglalabas ng age verification system at audit at ang mga online gambling companies na lalabag ay masuspindi o makansil ang kanilang permit to operate. Ang mga magsusugal online ay maaring tumaya over the counter o kaya ay sa online banking o credit cards na maaring busisiin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Bawal na nakalink sa mga online gambling apps sa mga iba't ibang uri ng e-wallet system. Bawal din ang lahat ng uri ng advertising ng online gambling companies. Sino mang lalabag sa mga ito ipapatawan ng parusang 6 hanggang 8 taong kulong at multa sa 10 milyong piso.
Para kay Hontiveros, malinaw sa mga karanasan sa iba't ibang bansa na kapag nagkaroon ng total ban ay nag-underground ang operation ng online gambling at mas mahirap na silang mahabol at mabantayan. Narito si Senador Risa Hontiveros. Sa ebidensya, batay sa karanasan ng iba't ibang bansa rin sa kanilang kasaysayan, mas effective pa rin ang strict regulation. Dahil, kumbaga, nasa liwanag ng batas kitang-kita ng mga law enforcement authorities para pwede nilang ipatupad yung batas. Ang madalas, kung hindi man lagi nangyayari sa mga total ban, nag-underground lang, yung mga undesirable economic activities na yon, mas mahirap silang i-regulate, mas mahirap silang sugpuin kapag nangyayari yung mga pang-abuso at saka i-offense. Si Senador Risa Hontiveros sa kanyang pagdalo sa ika-86 na anibersaryo ng DZRH. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Bago ang report ni Edniel Parosa, abay bati mo natin happy birthday si General Very Merciful Illustrious Potentate Boy Banyo. General Boy Banyo, birthday mo pala ha? Ayan. At ganoon din si Very Merciful General Bong Dixon at Noble General Raktor. Puro mga generals ang mga to ha? Abay binabati na isang general. General Gudo Ergo is the name. Ayan. Binabati rin ng mga noble sa mabuhay Shriners. Happy birthday mga nobilities. At balikan natin ang mga report. AFP Chief General Romeo Browner. Hinimok ang militar na mag-focus lamang sa kabila ng issue ng citizenship ni Secretary Gibo Chodor na nagkaroon ng passport o sa isang bago siya naging opisyal ay naging Maltese citizen. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Nanawagan lakay sa kasundaluhan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na tumutok na lamang sa trabaho sa kabila ng isyu nga ng dual citizenship noon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa ambush interview sa DZRH anniversary. Sinabi ni Browner na nasagot naman na ng kalihimang pag-question sa kanyang Maltese passport ay sinuko na rin noon from 2021. Apela ng AFP Chief, maraming dapat unahing problema ang mga sundalo ng bansa kaya hindi dapat alalahanin pa ng militar ang nasagot naman ng usapin. Sa hiwalay na interview sa DZRH kanina umaga, ay tinawag ni Secretary Chodoro na smear campaign o malalim na paninira ang paglutang sa kanyang dating passport na bawal sa isang cabinet level official at mas naging controversial pa nga dahil sa kanyang posisyon bilang overseer ng national security policies at intelligence meetings ng bansa. Sa kabila nito, kumpiyansa umano si Browner sa katapatan ng DND Secretary sa watawat at saligang batas ng Pilipinas. Pakinggan natin si General Browner. So let's just focus on our job. Hayaan na po natin yung mga issue ng mga ganyan because anyway, nasagot naman ng ating SME. And ang importante is that yung kanyang allegiance and patriotism to our country is very strong. Hindi naman na diretsahang binanggit ng AFP Chief kung may naamoy ba siyang negatibong reaksyon mula sa hanay ng mga sundalo sa Camp Aguinaldo. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Samantala, sindikato na gumagawa ng mga peking plaka ng sasakyan sinalakay ng CIDG at LTO sa Bulacan. 4 arestado. I-detalye mo balita RH5, Val Gonzalez Val. Mr. Mayor, abot sa 400,000 pisong halaga ng mga peking vehicle plates at mga makina sa paggawa ng illegal na fake plates ang nasamsam sa operasyon ng PNP, CIDG at LTO sa San Ildefonso, Bulacan, pinangunahan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ang pagpresenta sa media ng 4 na mga naarestong mga sospek. Ayon kay Secretary Dizon, ang operasyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sugpuin ng mga scammer at kriminal sa sektor ng transportasyon. Ang mga naarestong suspect ay naharap sa mga kasong paglabag sa Presidential Decree 1730 at Republic Act 4136 o ang Land Transportation Code. Samantala, masayang inanunsyo ngayong araw ni Secretary Dizon na sa wakas ay naresolba na ang milyong-milyong backlog ng plaka ng sasakyan sa buong bansa. Sa report ng LTO, nakapag-produce na sila
ng mahigit 18.5 million plates ngayong June 2025 na kinabibilangan ng mga plaka para sa mga motorsiklo at four-wheel na mga sasakyan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, babaeng tulak ng droga inaresto sa Marikina City. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, nabingwit sa patibong ng pulisya ang isang babae na high-value individual sa barangay ng lungsod ng Marikina. Kinilala ang drug suspect na si alias Luna, 22 anyos, residente ng nabanggit na lungsod. Ayon sa report, isang bypass operation ang ikinasa ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit sa Banaba Street, Barangay Nangka. Matapos ang abutan ng pera at droga, parang nakakita ng multo ang reaksyon ng suspect ng malawang pulis sa pusher buyer ang nakadil ng marijuana. Aabot sa 2,172,000 ang halaga ng marijuana ang nakumpiska sa pag-iingat ng lady drug pusher na ngayon ay maharap sa reklamong may kinalaman sa illegal drugs. RH sa 27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, buenas tardes, Noche Kakas. At dumaka tayo sa ating balitang showbiz sa Mistea. Aura Briguela nagtapos ng senior high school na nga kung mag-aaral ng mabuti. Idetalye mo ang showbiz. Bata ba ito? Natatanong mo ba si Aura Lakay? Hindi ko Naging kilala. controversial siya. Bakit na? Ano siya na patrobol minsan sa isang bar. Oo, child star siya na ano ba tawag na? Transgender pa, tama ba? Kung tama yung aking term. So hindi siya pa nakatapos na high school? Ngayon pa lang. Yes. And I think malaking tulong sa kanya si Vice Ganda Lakay. Sige nga, idetalye mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Diyosa! Lakay at Mistea, ibinida ng teen actor na si Aura Briguela ang kanyang pagtatapos sa senior high school. Ipinost ni Aura ang kanyang graduation pictures sa Instagram. Makikita sa picture ang wagas ng ngiti sa labi ni Aura dahil matapos siyang tumigil ng ilang taon sa pag-aaral dahil sa pandemic, ay sa wakas ay graduate na siya sa senior high school. Sa caption, ikinawanta ni Aura ang hirap na kanyang dinanas sa unang araw at linggo ng klase. Pero proud siya na kinalaunan ay nakapag-adjust siya sa tulong ng kanyang classmates. Matatanda ang ipinangako noon ni Aura kay Ann Kawagawaw star Vice Ganda na nagpaara sa kanya na magsisipag siya sa kanyang studies. Nangako naman si Aura na simula pa lang ito ng kanyang pagsusumikap para makapagtapos pa ng kanyang pag-aaral. Pumula naman ng pagbati sa kanyang IG comments dahil sa kanyang tagumpay. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations at happy graduation na Aura Briguela. Ayan. Saan siya nag-high school? Hindi na nabanggit ni Diyosa. Okay, ayan. Basta importante, graduate na siya. Para si Bibi kahapon, Lakay, di ba? Oo nga, ano. Summa cum laude naman. Yes. Very good. At bago tayo magpaalam, Miss Thea. Yes, Lakay. At maraming salamat muli sa ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, na buwabati ng happy anniversary at happy birthday. Ayan. Advance happy birthday, Lakay. Hindi ko na po kayo maisa-isa at mamaya ko na kayo sasagutin. Marami na, umuusok-usok na ang cellphone. Traffic na itong aking cellphone. Ayan. Ayun pala, Lakay, UE Manila. UE Manila. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbati sa aming anniversary at pakikiisa. At ang tagumpay po ng DISA race para umabot ng 86 years ay dahil po sa inyo. Ayan. Dahil sa mga pagtitiwala, pagtangkilik sa aming himpilan at sa ating mga empleyado, mga announcers, mga reporters at iba pa. Maraming salamat. Thank you very much. God bless us all. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Justi Agngina, Justi Kumuyog. Bye-bye. Abangan.
Mga balansyadong balita, Henry Uria at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras ay hatid sa inyo ng